At sa ating setup ng debate, yung standard natin, yung 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. So overall, that is 2 hours mga kapatid. Kasama na din yung mga from the beginning to end. So sa ating rules mga kapatid, meron tayong 20 seconds na pagsagot lahat. Rule number 2, yung categorical, pili muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, kung wala doon ang sagot mo or hindi mo masagot ng direkta, 10 seconds pwede kang magpaliwanag at tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, doon lang kayo pwedeng magtanong sa inilatag ng katunggali during first cross examination. At sa rebuttal, pwede nang itanong ang lahat. Rule number 6, 2 warning lang galing sa akin. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, walang ataking naglalarawan, physical na itsura ng ating katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na alam natin. At out of topic, ay ako po yung magde-decide dyan. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, so hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number Recording in 10, progress. meron akong kapangyarihang magtakda ng alitintin, mga bagong alituntunin mga kapatid, kung ito lang naman ay kinakailangan. By the way mga kapatid, ang inyong moderator para ngayon ay si Rasha Vista mga kapatid. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Temple of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. Naka-live tayo ngayon sa Rasha TV na YouTube channel at sa aking Facebook, sa aking Facebook mga kapatid, personal Facebook, Rasha Vista mga kapatid, at sa mga nagla-live pa dito gaya ni Brother Yesumar. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Opo. Ilang minuto yun ulit? 10-7, 10-7. 10-7, okay. 2 hours lahat yan. At sumasang-ayon ba ang ating negative? Okay bro, sumasang-ayon bro. Go ahead. Okay, so yun yung ating confirmation mga kapatid. So before natin i-start ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Yeah, all right. Magandang gabi. Once again, this is Pastor R.A. ng Cebu New Testament Bible Baptist Church. Affirmative sa tema ngayong gabi na ito. Sana po ay meron po kayong matutunan sa gabing ito. At ang ating pag-uusapan po kung alin po ang Truth Church, titindigan ko po ang Baptist Church at patutunayan ko po yan. At una sa lahat, maraming salamat sa imbitasyon o dito po sa ating mga kaibigang Katoliko, kay Jando, Bro Rasha at sa Bro John Reden at iba pang mga nandito. And by the way, creator po ako ng ating R.A. Fuentes Apologetics sa YouTube at saka sa The Real Baptist Christian Apologia TV page at saka pastor po ng Baptist Church. Okay, at dako tayo sa ating negative naman. Pakilala ka kapatid. Okay, ako po si Jando Alabado, dating Seventh-day Adventist at ngayon Katoliko na. At isa sa mga main host ng Punto por Punto. Pwede siya. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag yung ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang Baptist ay tunay na iglesia mga kapatid. Your time start now. Alright, so let's start. The True Church po of Jesus Christ at titindigan po natin ang Baptist Church mga kaibigan.
So this evening, atin pong unawain una na hindi po ito patungkol sa pangalan dahil sa Biblia po ay hindi po pinangalanan yung iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa Matthew 16:18, I will build my church. Ayan. Now, Peter, upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Number 2 ay meron po itong pinanggalingan na history from the church o sa mga apostol. So Jesus Christ promised His church to accompany till the end of the world. Ito po yung mababasa natin sa Matthew 28:20 at saka Ephesians 3:21. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Sabi pa nga dyan sa Matthew 28:20, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya dapat meron tayong origin, no? Ayon po sa ating Baptist historian si Bruce Gourley, ito po yung mga main views natin at tanggap po natin yung perpetuity view at saka yung Baptist successionism. At yun nga, meron po tayong own history at ito po ay own research po ng Baptist at ito ay patutunayan in connection sa Biblia. Hindi lamang po dito at magiging sole basis po itong aklat na ito. Trail of Blood, page 154 from the Apostle down to sa atin, to America hanggang napuntang Pilipinas. At hindi po pwede po na mawala ang itinayong Iglesia ng Panginoong Hesukristo. Biblical facts, ang iglesia, ang Greek po ng church ay ecclesia. Ito po ay called out assembly, so ito ay tao. Mga tao po ito. At hindi po ito relihiyon. Bakit? Kasi yung relihiyon po, triskeya, yan po ay mga gawa, no? Mga gawang panrelihiyon, mga gawa para sa kanilang pinaniniwala ang Diyos. Kaya hindi po, magkaiba po yung triskeya at saka ecclesia. Ito yung 4 na distinguishing marks kung bakit true church ang Baptist, mga kaibigan, ayon sa Biblia. Una, yung mga miyembro. Ang tunay na iglesia po, ang mga miyembro dito ay mga saved and baptized believers, mga ligtas na. Ayon sa ito po ay tinawag na Church of God, Churches of Christ, Saints, or called to be saints sa buong New Testament. Tinatawag po yan. Sabi po sa Gawa 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Dinadagdag ng Panginoon yung mga nangaligtas everyday. Dadagdag po yun sa iglesia, kaya ito'y kalipunan ng mga taong saved and baptized. Ito yung tunay na iglesia. At yan po ang Baptist po ay wala po kaming miyembro na hindi po saved and baptized believers. At sa matter of fact, ito pong iglesia na ito ay katawan ni Kristo. Kaya makikita po natin na ang kalipunang mga taong na ito ay mga ligtas dahil po sa tinatawag itong katawan ng Panginoong Jesucristo. At hindi po ito mawawala at hindi din po ito mapuntang impyerno. Kaya meron pong katiyakan sa kaligtasan. Meron po itong mandate, ang mandate po dito, Matthew 28:19. Excuse me, nagmula po sa mga unang iglesia, ang mga apostol, ang mandate dito, go ye therefore and teach all nation, ang tuturuan po, o ituturo po ang gospel, at ito po ay may parallel sa Mark chapter 16, nandun po sa verse 15 yata, no? Dito po sa temang ito, mayroong ipinaturo tapos pagkatapos turuan ay bautismuhan in the name of the Father, Son, of the Holy Spirit, and then after that, doktrinahan o kaya ang paglago. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Makikita po ninyo yung mandate, ang order po dito ng event, mga kaibigan, ay ito yung tunay na iglesia. Ang practice po nila, they preach the gospel, hindi po sila nagpipreach ng true church o anumang mga sino man, si Maria man o sino man, hindi ho. Ang gospel ang una nilang itinuturo, ang tatanggap sumampalataya, babautismuhan, hindi po nagbabautismo ng mga sanggol. Ito po dapat ang tunay na iglesia. At dito po, number 3, doktrinahan, teaching them all things which Jesus commanded them. Practical application dito nasa Gawa 2:38. Si Pedro ay nangaral, repent and be baptized. Nangaral po siya patungkol sa Ebanghelyo. Verse number 41, then they that gladly receive His word were baptized. The same day there were added unto them about 3,000 souls. And then 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Makikita niyo po ang order ng pangangaral ng tunay na iglesia. Ganun din ang mga Baptist. Una, preach the gospel, ang tumanggap,
ay babautismuhan at pagkatapos mabautismuhan, maanib sa iglesia, ito po tuturuan. Yan ang tinatawag nating discipleship. Kaya pasok na pasok po mga kaibigan. Ano ba yung mensahe ng tunay na iglesia? Ang message po, the gospel of Jesus Christ. According to Peter, sabi ni Peter, neither is there any salvation in any other. There is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ayan po ang mensahe ng tunay na iglesia. The gospel of Jesus Christ. Hindi makaliligtas si Kristo, walang iba. Ayon po sa Acts 15:11, Peter pa rin nagsasabi, but we believe that through the grace of our Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. Ayan. Si Apostol Pablo naman, ano sabi niya? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Bigyan mo ako ng oras pag 2 minutes, Boras, or update me lang. To the Jew first, also to the Greek. Tingnan niyo po ang mensahe, the gospel. Na itong gospel na ito po ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yan ang mensahe ng tunay na iglesia. Sabi pa dito, may nagtanong, Acts 16:30, may nagtanong yung Philippian jailer, sabi niya, Sirs, what must I do to be saved? Sagot ng unang iglesia, they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So yung tema po ang pangangaral ng tunay na iglesia patungkol po sa kaligtasan, ang Panginoong Jesucristo, ang Ebanghelyo at wala na pong iba. Ayan po ang malinaw na mababasa natin letra por letra, lalo na po sa Aklat ng Gawa. Dito po, none of them teach about Mary, their church, or their leader. Wala pong mababasa tayo dyan sa Aklat ng Gawa. Kaya makikita nyo po ang tunay na iglesia from faith and practices po. Yan po ang Baptist Church. Meron pa silang manner. Ano ba yung manner nila? Ano ba yung mga ginagawa? Ano ba yung parating ginagawa? None of them did bow down and serve graven images. Wala pong sumasamba or wala pong lumuluhod, imuyuko at nagsisilbi sa graven images. So makikita niyo po, faith and practices, parehas. Hindi ho magkaiba. Yun po ang Baptist. They are separatists and then they walk in faith not by sight. They walk in holiness. Iyan ang tunay na iglesia. So again, yan po yung 4 na marka ng tunay na iglesia. At yung Baptist po, ang pang-5 ay yung management. Ang management, managed by pastors or bishops or elders, husband of one wife, wala pong overall servant, wala pong Santo Papa. Ang management po dito, pastors, bishops, and elders. At yan po, even yung mga apostles. So, Last yung 3 minutes. 3 minutes. Okay, 3 minutes pa. So, yan po, makikita po natin mga kaibigan na yung mga miyembro pa lang ng tunay na iglesia matatandaan. Una, wala pong mga apostol na nagbabakasakali sa kaligtasan. Sila po ay tiyak sa kanilang kaligtasan. Ayon po sa unang Juan 5:11 hanggang 13. Sabi po diyan sa 13 na He hath given us eternal life. This is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Verse number 13, these things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that ye may know that you have eternal life. Talagang malalaman. Ang mga membro, nalalaman nila na sila po ay papunta sa langit at tiyak po sila at hindi po nagbabakasakali. Tingnan natin ang Apostol Pablo, diyan po sa 2 Korinto 5:8 hanggang 7 hanggang 8. Sabi po niya diyan, to be absent from the body is to be present with the Lord. Sabi niya, lalo na po sa Pilipos 1:22 hanggang 23. Tiyak po talaga sila. Yung mandate, ang order po ng pangangaral, hindi ho doktrina muna, hindi po bautismo muna. Ang pinaka-mandate po ng tunay na iglesia, turuan ng Ebanghelyo, yun ang ginawa ng Apostol Pedro, Apostol Pablo, Esteban, si Felipe. Sa Aklat ng Gawa, makikita nyo po yung faith and practices ng tunay na iglesia. At napakalayo po ang Roman Catholic Church diyan, kundi ang Baptist po talagang tumpak na tumpak po. Ito po yung mga faith and practices ng mga apostles ng ginagawa at pinaniniwalaan ng mga Baptist. At saka yung ang message po, ang mensahe ng tunay po ng iglesia ay walang iba kundi the gospel of the Lord Jesus Christ. It's only the Lord Jesus Christ. Kaya nga tinawag silang Kristiyano. Kaya kung kayo po yung nangangaral patungkol kay Maria, Marians po ang tawag sa inyo. Dati kasi tatawagin sila ayon po sa kanilang pinangangaral, ayon sa kanilang sinusunod at pinaniniwalaan, tinatangkilik na leader, tatawagin ka. For example, Alexandrian, they believe in Alexander, no? Yung Arian, tinatawag kasi may Arius na isa pangalan. Kaya
Christian po ang tawag sa kanila kasi ang kanilang leader at pinaniniwalaan, Last 30 pinapangalan seconds. Christian, si Kristo, hindi ibang tao. Tapos yung manner nila, hindi po sila yumuyukot lumuluhod ng mga rebulto. Wala pong ganyan na manner ang mga apostol, ang unang iglesia. Baptist ganun din. At yung management nila, hindi po pinamamahalaan ng iisang tao ang lahat ng iglesia. Bagkus ito po pinamamahalaan ng elders, pastors, or bishops. Marami po, the husband of one wife. Kaya ang Baptist po talaga ang nakapasok po sa ganitong pamantayan, mga kaibigan. Maraming salamat po. Okay. So diyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, mga kapatid, Pastor Ray Ann Fuentes. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative, 7 minutes para kay Brother Jando ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Okay, unang katanungan sa kanya. Ginamit mo ang aklat na The Trail of Blood. Sino ang author niyan? Si J.M. Carroll po ang author po niyan. Siya po at marami po mga contributors ng pagre-research kung saan po galing ang Baptist. Yung author ba Baptist o hindi Baptist? Baptist po. Yung pong pinakita natin kanina, Baptist din po. Kaya nga, yan po ay matatawag nating claims, ngunit yan po ay pinatutunayan sa Biblia. Hindi ho sole basis yung history po natin. In fact, merong history. Hindi ho naputol at nawala yung tunay na iglesia. Next question. Ibig sabihin, tinatanggap mo ang ebidensyang hawak mo is self-serving? Self-serving po yung aklat, pero yung Biblia na sumusuporta nito ay hindi. Kaya dapat yung aklat at Biblia ay nakatugma po yan. So kung yan po ay self-serving, patutunayan sa Biblia, walang problema. Kaysa naman magpapatunay tayo na self-serving yung mga encyclopedia, wala naman sa Biblia. Yun ang problema. Next question. Ang sabi mo, suportado ng Biblia ay yung The Trail of Blood. Sabi sa The Trail of Blood, kabilang dyan yung Montanist. Suportado ba ng Biblia ang Montanist ay Baptist? Yes or no? Hindi po sa history, pero oo sa kanilang belief as Baptist, sila po ay naniniwala ng ng believers baptism at iba pa. Kaya ito po ay suportado ang kanilang faith and practices. Hindi ho sa history na mababasa sa Biblia. Next question. Next question. Ano ang belief ng Montanist para sabihin mo na ito ay suportado ng Biblia? Again, yung believers baptism, wala po silang binaptistuhan kundi mga believers, hindi po infant baptism. At yung mga iba ay hindi po kompleto na masasabi natin. It's because wala pong nakasulat at hindi po sila sumulat ng kanilang sarili. Bagkus ang mga makikita po natin ay mga sulat ng mga kalaban. Kaya hindi natin pinaniniwalaan. Next question. Next question. Yung paniniwala ng Montanist na ang Diyos daw ay direktang nagsasalita sa kanila. Biblical ba yun? Yes or no? Biblical yun kung kanilang ipapaliwanag sa pamamagitan ng Biblia. Direkta talagang makiusap sa iyo. Lalo na po yung banal na espiritu. Even the Spirit of Truth. Jesus Christ said in John 15 verse number 16 na siya po ay ang banal na espiritu ay mag-guide into all truth. Kaya ipapaliwanag yon na hindi Next question. Okay, next question. Sabi mo biblical. Pwede bang basahin sa Biblia kung saan nababasa na ang Diyos ay direkta na ikipag-usap sa Montanist? Hindi ho. Wala pong mababasang ganyan na Montanist. Ang Montanist po ay mga tao. Yes, direkta. Nasa, yun nga, kinuto po kanina, nasa Juan. This is 15, this is 6 po, or 26. But the Comforter, whom always sends in the Spirit of Truth, which proceeded from the Father, He shall testify of me. Sabi niya. At sa verse 16 pala. Next question. Chapter 16. Next question. Itong Montanist, heretic ba to o hindi? Okay. Hindi ho yan heretic sa Biblia. Heretic po yan kung ang ating basis ay Roman Catholicism. Kaya ang Roman Catholicism o mga ibang mga tao, nagsulat sila heretic yan. Pero hindi po sila heretic sa Biblia. Heretic po sila sa ibang paniwala. Okay. Isa sa mga turo nila ang pagtataas ng kanilang sariling propesiya
na higit pa sa Biblia. Saan sa Biblia mababasa na ang propesiya ng Montanis ay higit pa sa Biblia? Wala pong ganong nababasa sa Biblia, Bro Jando. At hindi po ako naniniwala na yan ang paniwala nila. Kasi nga, ang mga sulat na yan na nababasa mo, hindi mo sulat nila mismo. Sulat ng mga kalaban yon. Kaya ang ating pinag-uusapan, yung nakabatay sa Biblia at yung dapat yung sulat nila, hindi yung sulat ng kalaban. Kasi nga, pinamamaratangan yung mga tao dati. Next question. Isa sa mga naging dahilan, naging heretiko yung Montanis kasi nilalabag nila ang disiplina ng simbahan sa paglikha ng sariling hierarchical structure. Tama o mali? Tama po yun dahil wala pong hierarchy sa Bible. Wala pong hierarchy sa Biblia. Ang tunay na iglesia walang hierarchy. Lahat po level sila at wala pong pinaniniwalaan na mas taas o mas mataas sa kanila. Wala po. Sila po ay level lahat ng mga kasi katawan isa lang ang ulo nila si Kristo. Next question. Sabi mo ang Montanis isa sa mga Baptist na true church. Sabi mo at inaamin mo rin na kabilang sa kanilang dahilan kaya sa tinawag na heretiko kasi nilalabag nila ang disiplina ng simbahan. Tanong, saan sa Biblia mababasa na kailangan labagin ang disiplina ng simbahan? Okay. Wala pong mababasang ganun, Bro Jando, kasi nga ang kanilang ginagawa, yung simbahan na tinatawag mo, simbahang Romano Katoliko, kung ibang mga simbahan nasa Galacia 1, 5 hanggang 9. Pero kung simbahan na Church of Jesus Christ, walang ganung mababasa. Pero yung church na kasi hindi mo nilagyan ng apelyido. Next Is that the question. church na hindi tunay? Next question. Ang Montanis ba Baptist o hindi? Baptist sila sa paniwala, hindi ho sa pangalan. Isa sa mga Baptist groups kasi marami yun, grupo kasi yun Anabaptist. Next question. Last 50 seconds. Okay. Next question. Meron ka bang dyan, patunay dyan na ang Montanist ay Baptist? Yun nga, yung binasa mo, yung Trail of Blood, yung mga binanggit po dyan, yan ay patunay na sila po ay mga grupo na hindi ho kasapi sa Roman Catholic Church. Kaya sila po ay isa sa mga grupong Anabaptist. Yun ang ating paniwala. At ating makikita po yan, yung mga nagre-research po, lalo na po sa Trail of Blood na nabasa. Next question. Yun ang patunay. Okay, next question. Kabilang ba dyan ang Novatian sa sinasabi mong mga Baptist? Isa sa mga grupo ng Anabaptist, Novatians, Albigenses, Waldenses, marami po, tumutukoy po kasi yan sa kanilang leader. Times. Okay. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang cross ng ating negative at ako tayo sa presentasyon din ng negative mga kapatid. Brother Jando ng Roman Catholic Church. 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, maraming salamat sa inyo lahat mga nanonood ngayon. At ito ay matinding debate ito sa pagitan ng Baptist at saka sa Catholic. Okay? So, dito tayo ngayon sa alam niyo mga kapatid, nakafocus lang ako doon sa Trail of Blood kasi yung mga talatang ginagamit niya is non-debatable naman. No? Okay. So, akin na ito paliwanag. Sa Biblia, si Kristo ay nagtatag ng iglesia. Yan ay nasa Matthew 16:18, binasa nga niya kanina. Ang iglesyang ito ang kinaaniban ng mga apostol at siyang sasamahan ni Kristo hanggang sa katapusan. Nasa talata rin niya, Matthew 28:20. So yung dalawang talatang yon non-debatable. Itong iglesia na ito ang tinutukoy na kawan sa 1 Jes 16 na kailangan pasukin ng mga believers ni Kristo na nasa labas. Pag hindi ka pumasok dito, hindi ka niya alagad. Kasi kailangan niya dalhin yung mga alagad niya doon Ngayon, bakit kailangan pumasok doon? Sapagkat ayon sa Efesos 5:23, yon ang kanyang ililigtas ng kanyang iglesia. Yan ang dahilan kung kaya't ito tinatawag na haligi at saligan ng katotohanan sa unang Timoteo 3:15. Puro non-debatable, Okay. Ang iglesyang ito, ang tunay na iglesia, not referring to the Baptist,
tinatag sa Jerusalem. Ngayon, ang tanong, kailan ba nakarating ang Baptist Church sa Jerusalem? Kasi yung topic niya, di ba, Baptist True Church. Kailan nakarating ang Baptist Church sa Jerusalem? Ang Baptist Church ay nakarating sa Jerusalem noong unang bahagi ng ika-20 siglo, partikular sa mga taong 1910s hanggang 1920s, sa pamamagitan ng mga misyonaryong Amerikano. So sabihin, nakarating lang pala yung Baptist doon sa Jerusalem noong 1910, 1920. Actually, na-topic na po namin ito ni James James Orinsyada. The same rin yung natin, yung ating tinalakay. Kung sa taong 1910 naganap ang pinakamaagang pagdating ng Baptist Church sa Jerusalem, then hindi ito ang iglesia tinutukoy sa Biblia na itinatag sa Jerusalem. Bakit? Sa Jerusalem tinatag tunay na iglesia. Tapos yung Baptist nakarating doon 1910 lang. Ibig sabihin nakarating na sa Pilipinas ng Kristyanismo, hindi pa nakakarating ang Baptist doon. Kaya yung mota niya sa sinasabi niya sa The Trail of Blood, walang historical proof na yon ay Baptist Church. Wala. Katunayan, yung Trail of Blood na ginagamit niya, ating buksan nitong ating proof dito sa ChatGPT. Ating ipakita ito. Hindi ito self-serving kasi hindi naman namin ito wait lang. Ito tayo sa nasaan ba yung natin dito? Wait lang. Natin to? Ito tayo sa Chrome. Ayan, okay. So, ito pala, nailabas na. Pakita niyo yung Trail of Blood. Yung Trail of Blood, itinuturing itong non-scholarly at revisionist history. Walang sapat na ebidensya ang aklat para suportahan ang claim nito na may tuloy-tuloy na linya ng Baptist-like churches mula sa panahon ni Kristo hanggang sa modernong panahon. Kadalasang iniugnay ni Carroll ang mga heretical o non-orthodox groups, halimbawa ng Donatists, Albigensians, Paulicians, sa modernong Baptist faith kahit magkaiba ang kanilang doktrina. Gumagamit ng maling pag-uugnay ng mga sekta. Halimbawa, ang mga Waldensians at Albigensians ay madalas na inilalarawan bilang Baptist ancestors. Pero ang mga grupong ito ay may teolohiyang malayo sa modern Baptist. Halimbawa, sa Albigensians, ay naniniwala sa dualism. Naniniwala sila na may dalawang Diyos. Diyos sa kabutihan at Diyos sa kasamaan. Ano pa yung ibang sinasabi sa history about Albigensian heresy? Natuturo sila, all material things are bad. Marriage is wrong. Free love and suicide are good. But take note, ginamit niya kanina yung ecclesia na ang tawag daw doon sa ecclesia is the called out assemblies. Called out ones. Mga tinawag ng Diyos. Mga hugpong, grupo na tinawag ng Diyos. Tinawag ng Diyos, tapos nagtuturo, marriage is wrong. Free love and suicide are good. May ganyan bang called out ones? Kilalang kilala yan sa sa doktrina ng Albigenses na kiniklaim nilang kabilang daw sa Baptist. Yung Donatist nagbibigay ng labis na diin sa personal na kabanalan ng pari para maging epektibo ang sakramento. Kaya kung yung pari ninyo, yung pari nating Katoliko, makasalanan, para sa kanila ang sakramentong ginagawa is useless. Baliwala. Kung masamang pag-uugali, yung sakramento daw baliwala. Yun ang turo ng Donatist. At ayon sa historians, ayon sa agreement ng mga historians, these were not proto-Baptist groups. Hindi ito mga Baptist
Ano pa? Gawa ito ng ideolohiya, hindi ng maayos na kasaysayan. So yung bukod tanging Trail of Blood na pinagbabatayan nila ay isang anti-Catholic bias. Ang aklat ay may malinaw na anti-Catholic bias at ginawa upang ipakita na ang Catholic Church ay huwad at ang mga Baptist churches ang tunay na iglesia ni Kristo. Kaya ito ay tinuturing na isang halimbawa ng polemical history. Polemical history. Isang uri ng kasaysayang isinulat upang manira o magdepensa ng pananampalataya, hindi upang magbigay ng balansing kasaysayan. Church history, Professor Justo Gonzalez, isang protestanteng scholar na pahiwatig na the so-called Trail of Blood theory is not taken seriously in academic church history. It oversimplifies and distorts historical complexity. So wala. Number 4. Last 2 minutes. Wala itong kinikilalang historical continuity o apostolic succession. Walang malinaw na doctrinal o institutional na ugnayan sa pagitan ng mga grupong binanggit ni Carroll at ng modern Baptist churches. Ang unang Baptist church ay natatag lamang noong 1609 AD sa Amsterdam ni John Smith. Higit 1,500 taon pagkatapos ni Kristo. So, summary, ano ang sinasabi ng mga historians about the Trail of Blood? Paano ng historians reliable ba ang the Trail of Blood? Ang sagot, hindi. Kinikilalang bias at inaccurate. Next, academic sources ba ito? Sagot, hindi. Ito ay pampersonal na opinion ni Carroll. Yan nga, self-serving, di ba? May valid historical link ba ang Baptist sa mga medieval groups? Sagot, wala. Magkaiba ang aral at layunin nila. Next, pwedeng gamitin sa totoong church history study? Sagot, hindi inire-rekomenda ng mga scholars. Sabihin, yung ginagamit niyang the Trail of Blood na pinagbabatayan niya, patunayan niya true church ang Baptist, hindi maaasahan, unreliable. Sa madaling salita, hindi talaga napatunayan ni Rayan Fuentes na ang Baptist Church ay ang true church founded by Christ. Kaya wala siyang binanggit about saan ito itinatag. Wala siyang binanggit kung kailan itinatag. Wala siyang binanggit na mga reference to prove na itong mga religions na nasa Trail of Blood is matatawag na Baptist Church. Baptist ang pananampalataya, ano sabi niya? Pero maraming katuruan itong mga specific na mga sekta na ito na iba sa katuruan ng Baptist. Halimbawa, Time. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Rayan Fuentes ng Baptist. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, una kong katanungan, Bro Jando, yun bang chat GPT mo, yan ba ay reliable, yes or no? Yes, reliable to bro. Sinet ko na ito na kailangan ng isasagot niya sa akin is based on reality. So yung mga idea na ibinibigay ng ibang mga sekta rito, hindi na pumapasok kasi sinet ko na siya na kailangan bawat sagot sa tanong ko is based on reality. Kaya for me, reliable source ito. Next question. Next question. Alam mo ba na pagka mag-search ka ng chat GPT, ang ilalagay dyan o ibibigay dyan ay ayon po sa mga naka-upload sa computer o sa internet na mga information. Alam mo ba yan? Yes or no? Yes, alam ko yan. Kaya nga sinet up ko na eh. Sabi ko sa kanya, ako ay isang Catholic faith defender. Kailangan ang isasagot mo sa akin is based on reality at huwag mo na idamay kung anong mga personal mindset ng ibang sekta. Kaya filtered na yung akin chat GPT. Next question. Okay, next question. So sino ngayon ang gumawa ng article mo? Sino ngayon ang gumawa diyan? Sabi nga, AI, Artificial Intelligence. Ikaw na mismo ang nagsabi, uploaded siya from the sources na nasa internet. At dahil finilter ko na siya, based on reality na lang ang kanyang ibibigay sa akin. Katunayan, wala ka na ibigay sa akin
na referensya na ang Montanist ay isang Baptist. Next question. Next question. Ito, tingnan natin share screen muna ako. Ito. Sabi ng Britannica dito, the early Roman Catholic and Waldensian... Objection, moderator. Time stop objection. Negative. Ano yan? The topic is not about Roman Catholic. Ang topic natin patutunayan niya na ang Baptist Church ang siyang true church. Okay. Negative lang ako rito. Counter-objection. Counter-objection, proceed. Hindi pa nga niya pinatapos yung tanong. Hindi ho about ito Roman Catholic. Patungkol po ito sa history at patungkol ito sa Britannica. Kaibigan na Jando. Patapusin mo muna yung tanong, moderator, para maintindihan niya. We are not talking about Roman Catholic here. Okay, so ganito. Basta out of topic talaga ng objection. Gusto ko munang itanong kay Pastor Ray. Actually, hindi ko pa nadinig yung buong tanong. Apo, pwede bang ibuo mo muna tapos magtatanong ako Yes, kung ano yung correction nito? Proceed. Opo, binabasa ko lang yung Britannica. Early Roman Catholic and Waldensian sources. We are talking of sources. The subject is the sources, not the Roman Catholic per se. Ang sources are few and unreliable, sabi ng Britannica. Kaya ang tanong ko sana dito, kung alin ang paniwalaan niya. Ito bang Britannica na encyclopedia o yung ChatGPT? Yan ang tanong ko. Hindi ho ito patungkol sa Roman Catholic. Okay. So, proceed sa tanong pero meron naman tayong 10 seconds pa kung merong something dun sa tanong pwede mong sagutin. Brother Jando? Okay, 10 seconds. Yung kanya binigay na categorical ay hindi batay sa topic na pinag-uusapan. Kung ito ba ay Britannica o ChatGPT. Ang topic ngayon, Baptist True Church. Next question. Next question. Sa objection po, moderator. Okay, Ako po objection. Teka, moderator, intindihin mong mabuti. Hindi po ako dyan doon nagpapatunay sa Baptist ngayon. You are under Wait cross-examination. lang, bro. Pastor, sa akin ka makipag-usap, Pastor. Yes, Objection mo. para madinig naman niya, Mr. Moderator. He is under cross-examination. Ang kinocross ko Okay. yung sources niya, ChatGPT eh. I'm not, andito ba ako para magpapatunay sa iyo ngayon? You're under cross, magpapatunay ako, Moderator. Hindi ho. Tatanungin ko siya Okay. sa tatag about sources. Okay. Nag-object ka dahil doon sa pagsagot niya sa 10 seconds dito, no? Brother Jando, meron ka bang counter-objection? Yes, counter objection. Sumagot ako ng 10 seconds kasi yung tanong niya, hindi na para sa akin ay hindi naman batay sa topic na pinag-uusapan. Next question. Usually kasi pag 10 seconds yung ginagamit, Pastor, ito na yung hatol ko. Kahit ano naman yung sasabihin niya dyan, you can rebut na lang mamaya. Pero tuloy-tuloy lang ito. Pastor, proceed. Okay, so nakikita natin dito sa Britannica sa premise, iba ang sinasabi sa ChatGPT. Tanong, alin ang iyong paniwalaan? Itong encyclopedia o yung ChatGPT? Objection, moderator. Time stop. Okay, again, objection, negative. Red herring fallacy. Ganito yan, moderator, ha? Ang source na ginamit ko dito as about doon sa Trail of Blood. Kung kukontry nyo yung aking source, the ChatGPT, kailangan niyang ilabas ang mga ebidensyang hawak ng the Trail of Blood. Okay, so nag-object ka plus meron pa doong parang requirement doon sa kabila, no? Brother Pastor, meron ka bang counter-objection? Intindihin mo na lang, moderator. Hindi na ako magka-counter. Tinanong ko lang yung ChatGPT niya at saka Britannica tapos ayaw niyang sagutin. Mabihira. Okay. So ganito. Actually, nakikita ko naman yung point dito yung tanong patungkol doon sa sources, Brother Jando ba? Kaya lagi kong tinatanggap itong tanong na ito. Doon sa ginagamit na ChatGPT versus dito sa Britannica ba kung ano yung mas reliable. So, again, ang hatol ko dito, tinatanggap ko na valid question yun. However, meron tayong 10 seconds na pagsagot kung sa tingin mo ay merong something doon sa tanong. Gagamitin mo ba, Brother Jando, or 10 seconds, moderator. Yung Britannica at saka yung ChatGPT ko kasi is filtered na, kaya pareho siya magagamit ko as reliable source. Next question. Okay. Since parehas na reliable source at magkontrahan ito, alin ang paniniwalaan mo sa dalawa? Objection, moderator. objection ulit? Anong objection?
yung ginagamit niyang fallacy is yung ano tawag dito, yung kalimutan ko fallacy yun. Yung parehong ano ba, mali or parehong tama. Ang objection ko diyan, moderator, kailangan kontrahin niya yung aking source sa ChatGPT. Ang topic is about the trail of blood, not about the Roman Catholic Church. Okay. Counter objection doon? Moderator, Negative. ewan ko kung Affirmative. marunong po ito sa debate, hindi ko po pwedeng kontrahin sa ngayon dahil nagtatanong pa lamang ako, moderator. Mamaya kontrahin ko talaga yan. Parang hindi yata marunong ito Okay. ng formal debate, moderator Okay, Objection, so ganito. moderator. Okay na. So ganito muna yung hatol ko. Ang question kasi dito, mga kapatid, patungkol lang sa sources kung which is reliable or hindi ba. Hindi naman patungkol sa parang Baptist or sa Catholic. So tinatanggap ko pa din yun as a valid question, Brother Jando ha. So gagamitin mo ba again yung 10 seconds mo, bro? Or sasagutin mo? Yun na nga bro, 10 seconds bro. Kasi ang paggamit ko sa ChatGPT para patunayan na yung kanyang trail of blood na ginamit is hindi suportado ng mga historians at scholars. Yun ang paggamit ko. Yun ang gibay niya. Next question. Okay, tanong ko sa iyo. Magigiba ko ba yung mga sources mo sa pamamagitan ng tanong o sa pamamagitan ng rebuttal? Objection, moderator. 10 seconds ulit. Next Time question stop. tayo, moderator. Wait lang, Pastor eh. Objection to sa negative, ano bro? Okay, false dilemma fallacy pa rin. Kasi pareho naman ang sagot doon. Pwede niyang kontrahin through rebuttal, pwede niyang kontrahin to tanong. Pero ang tanong niya kasi, moderator, is not directly sa ginamit kong information na ang trail of blood is hindi sinusuportahan ng mga Bible scholars at saka ng historians. Kung gigibayin niyo yung ChatGPT ko, kailangan niya i-provide yung mga references niya na yung sinasabi ng trail of blood is proven historically and scholarly. Okay. So ang objection dito una yung sa false dilemma daw. Tsaka Next yun question pang condition. Wala. Bro, wait lang bro ha. Next question tayo. Magna-next question ka na. So Yes. proceed. Wala na. Hindi Next yan ang question. sasagot. Okay. 3 minutes and question. 41 seconds. Sabi mo, non-debatable or not debatable yung mga talata ko. So, tanong, ang talata ko na ginamit, isa doon ay yung unang Juan 5:11 hanggang 13. So, naniniwala ka ba na, or sangayon ka, hindi ka disagree doon na yung tunay na iglesia ay may katiyakan sa kaligtasan? Yes or no? Yes, sangayon ako doon. Pero ang topic kasi is not may katiyakan o wala. Ang topic, patutunayan mo ng Baptist and True Church at hindi yan Baptist Church at tinutukoy dyan. Next question. Next Okay. question. Sabi mo, katiyakan, naniniwala ka doon. Kaya nga, sinabi mo, non-debatable eh. Kaya ang tanong ko pangalawa, or follow-up, ang isa sa mga ginamit ko pong talata again ay nasa Aklat ng Gawa na may tao na sumagot doon sa tanong kung anong gagawin na upang maligtas. Sang-ayon ka ba sa sagot ng mga apostol na siyang unang iglesia? Sang-ayon ka, yes or no? Yes, sangayon ako sa sinabi ng mga apostol pero wala silang sinabi na ang Baptist Church ay ang True Church. Kaya problema mo yan ngayon. Next question. Next question. Okay. So, next question. Bago ba kay, nabanggit mo rin si John Smith kasi magtatanong lang ako sa nilatag mo, nabanggit mo, naniniwala ka ba na walang Baptist bago kay John Smith? Kasi ayon sa iyong binasa, si John Smith ang nagtayo nito. Naniniwala ka ba doon? Yes or no? Yes, naniniwala ako na walang ibang Baptist Church na mas nauna before nagtayo si John Smith. Kasi wala namang history nagsasabi na before 1609 meron ng Baptist Church. Next question. Okay. Next Sabi question. po dito sa Wikipedia, sa end of life ni John Smith, siya ay nagsisisi na binautismuhan niya sarili niya kaya nagsumulat siya ng letter of apology. Ngayon, siya po ay nagpamiyembro sa Mennonite Church. Alin ang nauna? Yung Baptist Church ni John Smith na itinayo o itong Mennonite Church?
Objection, moderator. Objection, proceed. Wala akong ginamit na Mennonite Church. Kasi ang Trail of Blood ang ginamit ko. Walang Mennonite Church ang ginamit kong Trail of Blood. Okay, so kung ganun, automatic next question yan pag sinabing hindi ko pa ginamit yan. Proceed. 1 minute. Okay. Hindi counter objection, moderator. Hindi po pwedeng ganun. Automatic next question yan pag sinabi niya hindi ko pa ginamit. Next question. Ang sabi niya kanina, moderator, ang sabi niya, wala pang ibang baptist bago kay John Smith. Kaya ang follow-up ko po, hindi po ito kailangan gamitin niya. Follow-up question ito. Alin ang nauna? Yung baptist ni John Smith na itinayo o tong Mennonite Church na inaniban niya? Bakit wala yan bakit hindi yan ipapatanong, moderator? Proceed. Uulit-ulitin ko po yan kung hindi yan sasagutin. Sige, go ahead. Sagot? The same ang sagot ko, moderator. Hindi ko pa ginamit ang Mennonite Church. Automatic next question again. Next question. Sabi mo kanina, wala pang Baptist Church. Huwag kang muna mag-search makinig ka muna sa tanong. Sabi mo, wala pang Baptist Church bago kay John Smith. Kasi siya ang nagtayo. Sabi mo, naniniwala ka. Ngayon, dito pala sa reference, umanib pala siya sa Mennonite. Alin ang nauna? Yung itinayo ni John Smith o itong Mennonite Church? Moderator, ulit-ulit yung tanong niya. Kanina pa ako object eh. Okay, so same objection to, bro Jan? Yes! Okay, automatic next question. Wave na, moderator, hindi yan sasagot. Hindi na yan sasagot. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang first stage ng ating debate. So dako tayo sa ating rebuttal. By the way, shoutout muna sa mga kapatid. Medyo na-off yung ating live sa Facebook pero tuloy-tuloy tayo sa YouTube channel, mga kapatid. Meron tayong nanonood dyan, sila si Sis Grace. Ayan, yung sila Sis Emmy, sila Sister Maria, at mga ka-sister ko, mga kapatid. So maraming salamat. At sa pagsuporta. So dito din tayo, mga kapatid, sa ating rebuttal. Again, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na Baptist, ang tunay na iglesia. Your time start now, Pastor. Alright, so nakikita ba yung share screen? Yes, bro, yung end of life. So ito ang problema, mga kaibigan, no? Magtatayo ka bilang negatibo, tapos yung mga binitawan mong statement, hindi mo kayang panindigan. Kasi nga, sabi niya kanina, ba't ayaw niyang sagutin? Hindi raw niya nilatag ang Mennonite Church. Ang tanong, simple lang naman naniniwala ka ba na si John Smith, kasi palagi itong dinadala ang magsasabi po na ang Baptist ay tayo ni John Smith, ignorante po yan sa church history o kaya nagsisinungaling. Okay, kasi si John Smith, nagtayo po siya ng isang Baptist, hindi po siya nagtayo ng lahat ng mga Baptist. Yan ang kaibahan. Ito si John Smith kasi bago siya namatay, siya po ay Ay, sorry, time stop mo na. Bro, medyo may ingay, bro. Bro? Maingay? Yes, bro, merong maingay. Sige, continue lang. Paki-mute na lang si Pastor Ray. Na-mute kita, bro. Opo. Okay, proceed ka lang, bro. Okay. I don't know kung saan. Kasi, proceed. Okay. Again, yan po ay pagsisinungaling o ignorante sa church history kasi nga si John Smith po ay nagtayo nga ng isang Baptist. Ang problema, nagsisi po siya sa huli. Binautismo niya sarili niya, nagtayo siya. Hindi naman yun ang pinakauna, mga kaibigan. Kaya ayaw niyang sagutin ito kasi maiipit siya ipit na ipit siya ngayon, nasa ako na kasi na wala raw ibang Baptist. Si John Smith daw nagtayo. Ano ba yung nakasulat po dito, mga kaibigan? Ayon sa Britannica. Ito naman sa Britannica, ang sabi dito, itong Anabaptist na siyang mga grupo ng mga Baptist kung saan nanggaling. Sabi dito sa Britannica, Anabaptist, member of the Friends or Radical Movement of the Protestant Reformation and spiritual ancestor of modern Baptists, Mennonites, and Quakers. Saan daw galing yung mga modern Baptist? Galing sa mga Anabaptist. Ito pang Mennonites saka Quakers po, mga kaibigan. At dito po nagpamembro si John Smith. Kaya kayo mga Katoliko, no, tandaan niyo po ito. Huwag po kayong mananatiling ignorante sa church history. Si John Smith nagtayo ng Baptist, mali yon. Siya mismo, ayon naman siyang mali.
Kaya doon siya nagpamembro at ibang mga ano niya doon sa Mennonite Church. Ang Mennonite Church, ancestor po nila, Baptist. Kaya mayroon ng Baptist bago kay John Smith. Gumising po kayo sa katotohanan. Wala po yung mga pinagsasabi nyo. Yung chat GPT kasi ni Bro Jando, nagdidepende po yan sa nag-upload. Sino nag-upload noon? Anong sabi sa ating reference kanina dito po sa Britannica? Tingnan nyo po mga kaibigan. No? Tuturuan natin si Bro Jando paano gumamit ng reference. Kasi pag tatanungin siya ng reference, out of topic daw. Pamamalian mo daw yung kaniyang tindig sa pamamagitan na nag-cross-examination ka pa lang, pamamalian mo na. Brilliant yon, brilliant. Sabi dito, early Roman Catholic and Waldensian sources pala yung mga ginagamit doon na sinasabi unreliable, sabi ni Britannica. Pambira. Sa ChatGPT, hindi mo makikita kung sinong sumulat. Etong Britannica, makikita mo sinong sumulat nito. Kaya ito ang kaibahan. Kaya ChatGPT po kayo dyan. Pinilter daw niya. Ano pinilter? Kung ano po yung mga sources dyan, kung mag-search ka dyan na walang naka-upload, hindi ibibigay ni AI. Ang bihira. Unreliable kasi ang sumulat dyan sa mga tanong-tanong mo dyan about sa Waldensians, lahat-lahat. Ang sumulat, kayo na nagsasabing heretiko, kaya maintindihan natin. Sana may sumulat na sila mismo. Kaya una sa lahat, hindi naman yun patunay mga kaibigan. Yung patunay na yun patungkol sa Trail of Blood, ang ibig pong sabihin doon, kasi may historian, hindi lamang kami yung ang may historian, meron din kaming historian eh. According po sa historian natin, okay, ang historian po natin nag-research na ito po yung mga, sabi ko nga kanina, hindi naman ito lahat ay ito lang yung ating patunay. Hindi kasi kami pareha sa inyo dyan doy. Kayo po ay nananalig sa encyclopedia. Kami po, reference sa Biblia. Anong sabi mo? Wala akong tutol sa mga verses. Wala siyang tutol. At yung hindi niya tinututulan ng mga verses ko po, ay against po yun sa kanya. Kaya ayaw niyang tumindig dito ng Roman Catholic Church. Sana may susunod. Ako naman negative, siya naman affirmative. Ano natin yung rebulto. Third yon. Susunod. Kasi dapat double affirmative. Pero kanina gusto niya, ako lang magpapatunay. Ayaw niya. Kasi pag matanong ko na ko yung mga CFP na Objection, moderator. Ano na eh. Objection pa sa presentation. Time stop. Objection. Proceed sa negative, ano yan? May klaruhin ba ako, bawal ba mag-object sa rebuttal stand? Hindi, during final conclusion lang. Okay. Napunta siya namin sa rebulto. Ang topic niya ngayon is patutunayan niya na ang Baptist Church, ang true church, hindi baka napunta sa rebulto. Okay, so objection dito yung nababanggit na rebulto. Pastor Ryan, meron ka bang counter-objection doon? Ay, counter-objection mga moderator, gamitin mo lang unawa mo. Ang sabi ko, ipa-third na lang yung rebulto. Uunahin natin true church. Anong objection? Anong rebulto? Okay. So, nababanggit lang saglit dito mga kapatid. Actually, ang out of topic kasi sa akin, almost 2 minutes na doon lang siya magsisettle ba, doon lang lagi. Pero pag hindi naman at yung nasasabi lang niya few seconds, tuloy-tuloy pa din yan sa akin ha. So proceed lang Pastor, 5 minutes and 14 seconds. Proceed Pastor. Meron kasi tayong nakasalang second dito, kaya gusto ko lang ipa-third yon. Kasi next, dapat ikay papatunay sa Katoliko mo, ako naman yung negative. Walang out of topic doon. Pasensya na bro Jando. Okay, dito kasi kung may historian kayo, meron din kami. Kung sasabihin mo, claim, self-serving, okay lang yon. Kasi kung patunay mo sa susunod, kung ikaw naman magpapatunay, wala ka ring maibigay na hindi self-serving. Patunayan ko sa iyo yan. Ngayon, parehas tayo self-serving. Ngayon, ang tanong, sa Biblia ba mapapatunayan mo na true church ka? Sino kaya makapagpatunay? Okay, tingnan natin yan. Objection, moderator. Okay, another objection ito ng negative. Time stop mo na. Anong objection, bro? Ipapaalala ko, moderator, hindi ito comparative study. Ako'y negative lang sa tema na ito. Wala akong kailangan patunayan dito. Negative lang ako. Ba't siya lagi sinasabi, mamaya magpapatunay siya ng kanyang iglesia? Hindi naman ito comparative study. Ipaklaro ko lang yan, moderator. Dito,
Ang aming pinag-usapan mo rito na hindi comparative study. Negative lang ako, affirmative siya. Okay. So nag-object ka bro dahil Oo, kasi nabanggit. pinalilitaw niya Okay na kasi ba? na parang Okay na, comparative bro. Oo. Okay na bro, para hindi masyadong magamit yung objection kasi parang medyo nagpapaliwanag ka ba. Pastor Ray, meron ka bang counter objection doon? Hindi daw to comparative na magpapaliwanag siya. Ikaw na bahala doon kung meron ba akong rules Okay, so dito mga kapatid, again, Brother Jando, ang objection dito same doon na medyo hindi ka sang-ayon doon sa sinasabi ni Pastor Reba. However, Pastor Brother Jando, kahit mali yan or tama yan, as a moderator, tuloy-tuloy pa din yan as long as pumapasok naman sa pinag-uusapan. So proceed lang, Pastor Ray. Alright, so again, ang atin po is about lamang po sa continuity that we believe. Hindi kasi tayo pareha sa ibang iglesia, mga kaibigan, na naniniwala na natalikod yung tunay na iglesia, na wala. Kaya ginamit natin yung Trail of Blood o kaya yung ibang mga sources kagaya nitong Britannica, pero hindi po ito ang sole basis natin. Sole basis natin is Biblia po talaga. Kasi kung magka-ganon, no? For example, kahit ano pang sinasabi ng encyclopedia, mga history books na yan, paglabag po sa Biblia, Biblia po ang ating sole and final basis. Kaya hindi po sole na ito pong pinapakita natin. Nga lang mga kaibigan, ang atin po dito ay nakikita po natin na yung mga sources na ginagamit niya, nag-abide daw siya sa ChatGPT, it's because wala raw siyang tutol sa aking mga talata. So ibig sabihin, lahat ng mga nilatag ko, ang tinutulan lang niya is yung kay GM Carroll, mga kaibigan, o yung Trail of Blood lang yung tinututulan niya. Marami pong scholar against dyan, marami din pong, kaya nga, kung may mga ibang scholar, meron din kaming mga Baptist scholar, kagaya ng nagsulat nito. Si Bruce Gourley, historian. So, regardless kung tatanggapin nyo o hindi, ang patunay dito na hindi ho kami nanggagaling kay John Smith na agad nating na-debunk. Okay, agad nating na-debunk eh. Kaya ngayon, ang ating pong wala na po akong kasi okay siya dito sa iba kong latag. So therefore nakatayo pa rin. Ang hindi niya matatanggap ay yung Trail of Blood na lang, yung history. At tapos sinasabi pa niya, tandaan niyo po ito, kailan daw nakarating sa Jerusalem ang Baptist? Anong klaseng argumento po yan? Anong klaseng argumento po yan? Ang mga apostol galing sa Jerusalem, kaya ang pinanggalingan ng Baptist, yung mga apostol galing sa Jerusalem, hindi ho kailangan pumunta pa kami doon para maging tunay. Anong klaseng argumento ang ibinigay sa inyo? Ito kay Jando, nakarating daw sa Jerusalem. Ano nakarating? Nandoon na nga yung mga taga-Jerusalem, yung unang iglesia nandoon na. Bakit? Yun bang mga apostol, Romano Katoliko? Tingnan natin kung mapatunayan mo yan. Hindi ho ganun na kailangan mapupunta doon. Galing doon. Okay? Saan ba galing? Kaya nga pinakita ko nga kanina no? Ang argumento niya kasi, argumento na napakahina na argumento. Last 2 minutes. Dito ang ipinapakita natin, galing yan sa Jerusalem ang problema lang dito, ang Trail of Blood, kung totoo ba yan o hindi, yan ang patutunayan natin o tunay ba yan. Pero ito po, John the Baptist was sent, make ready a people prepared for the Lord. Christ ordained the 12 and sent the fourth to preach. Then he named apostles. Among is 12 John the Apostle. From John the Apostle, ayan na po yung mga galing sa Jerusalem. Hindi kailangan po mga kaibigan na pupuntang Jerusalem. Ang bihira. Anong klaseng argumento yon? Kailan napunta sa Jerusalem? Yun na ba yung pinaka-argumento? Ang ating pinatutunayan po ay hindi po tayo naniniwala na ang itinatag ni Kristo na kanyang katawan ay maiwawala. Sabi pa niya, sang-ayon daw siya na may katiyakan sa kaligtasan. Ay salamat. Kasi ang tunay na iglesia may katiyakan. Pambihira. Yung ibang mga iglesia dyan, hindi tiyak sa kaligtasan. O sinangayunan ni Bro Jando na ang tunay na iglesia may katiyakan. Pero yung ibang mga iglesia, siguro yung kinaaaniban din niyang iglesia, walang katiyakan sa kaligtasan. So therefore, sa aming dalawa ngayon, alin sa amin ang tunay na iglesia? Di mapakalinaw mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ngayon mga kapatid, kahit dito sa order ng practice, hindi raw niya ito tinututulan. Pero ano ang order nila? Preach the gospel ba? Hindi ho.
Hindi ho. Preach the gospel ba? Baptize ba yung believe? Hindi. Kaya mahirap po mga kaibigan. Pag hindi mo ito tinututulan, itong mga talatang ito, tapos hindi ito parehas sa iyong iglesia, therefore, sino dito ang parehas? Hindi kami. Hindi kayo. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative sa affirmative. Brother Jando, your time start now, bro. Okay, ang unang katanungan natin sa kanya is saan tinatag ni Kristo ang ano bro, ang true church bro? Saan tinatag niya bro? Jerusalem. Jerusalem? So, kailan nagkaroon ng Baptist Church sa Jerusalem bro? First century sa mga apostol. Ang mga apostol kasi, yan ang patutunayan ko. Pinatunayan ko nga ngayon eh. Faith and practices ng mga Baptist. Ang mga apostol Baptist, si Cristo Baptist. Objection moderator. Time stop mo na, objection objection. Objection ng ating negative, ano? Wala akong tinatanong about practices. Ang tinatanong ko, kailan nagkaroon ng Baptist Church sa Jerusalem? Okay, counter objection doon. Ikaw nang bahala, moderator. Napakinggan mo naman. Sinagot ko po. Okay, so ang hatol natin dito mga kapatid, sa nadinig ko, Brother Jando, sumagot naman siya ng first century. Tinatanggap ko yun as a valid answer. However, doon sa pagpapaliwanag, kahit pa para sa iyo ay mali yun, tama iyon ay tinatanggap pa din yun as a valid answer ng kabilang panig. Since na-stop yung pagpapaliwanag niya, 20 seconds ulit, Pastor Ray. Yes, first century sa mga kinatawan ng mga apostol kasi galing kami sa mga apostol. Hindi ho kami nandoon, kailangan nandoon, hindi ho. May nauna na, nangamatay nga lang. Nagkalat, dumating sa Pilipinas, may mga kasamahan kami. Pero galing sa Israel talaga or Jerusalem. Next question. Okay. Next question. Ayon dito sa jerusalembaptistchurch.org, sabi dito, ang nagkaroon daw ng Baptist sa Jerusalem 1925. Tama ba ito? Mali. Tama po yan in his person, pero hindi po sa persona ng mga apostol. Yung person na sinabi mo na yung binasa mo, sa kanya yun na dumating siya doon. Pero yung mga apostol, Baptist po yun, ang Panginoong Hesukristo. Next question. Next question. So tinatanggap mo pala 1925 nakarating ang Baptist sa Jerusalem. Yes or no? No sa mga apostol, yes doon sa binasa mo na nakapunta yung taong pinakita mo, nakapunta doon. Pero hindi po kasi yan karatula eh. Yung karatula siguro nakarating doon, tama yun. Pero hindi ho sa faith and practices ng mga apostol. Okay. Next question. Saan natin nababasa na ang iglesia ng mga apostol tinatawag na Baptist Church? Hindi po mababasang ganun. Hindi po mababasang Roman Catholic Church eh. Kaya objection mo direct. Okay, objection. Time stop mo na. Wait lang, Pastor. Objection talaga to. Bro Jando, anong objection, bro? Inuulit ko, moderator, hindi ito comparative study. Affirmative siya, negative ako. Ang topic about Baptist, wag niyang kakalikutin ang Roman Catholic Church. Okay, so nag-object ka dahil nabanggit yung sa Catholic. Brother Pastor, meron ka bang counter objection doon? Any rule ba na labag ko po, moderator? Sagot po yun. Okay, so hahatol muna ako mga kapatid. So dito mga kapatid, I know naman na you are both debating dito sa True Church at yung topic natin patungkol sa Baptist. Ngayon mga kapatid, ang importante lang naman sa akin yung sumagot yung ating tapos yung sa pagpapaliwanag, hindi ko talaga pinapakailaman yan kahit pa mali yung sa Kabala bro ba. So proceed pa din, Pastor Ray. Yes, sagot na po, at least nasagot ko po, moderator, na wala pong mababasang gano'n dahil hindi nga po sa pangalan. Katulad na rin na walang mababasang Trinity at saka Roman Catholic Church sa Biblia. Kaya yan ay napakababaw na argumento. Next question. Okay, next question. Ayon sa Biblia, nakarating ang iglesia sa Antioquia kung saan sila unang tinawag na Kristiyano. Tanong, ito ba ay Baptist Church? Yes or no?
Yes, sa faith and practices. Kaya ko pong patunayan mula kay Kristo, mga apostol, sa faith and practices, Baptist, hindi po Roman Catholic Church. Next question. Next question. Next question. Kailan na itatag sa Antioquia ang Baptist Church? Again, first century sa pamamagitan ng sa Biblia dahil faith and practices ng mga apostol, galing po sila sa mga apostol kaya yun po ang ating pinatutunayan. Apostol, si Panginoon si Kristo, Baptist po sila sa faith and practices. Next question. Next question. Wait lang bro. Time pause muna bro. May ingay dito bro. Stop mo na. Okay mga kapatid, so shoutout po na sa ating nasa live. At Bro Ras, wala kang YouTube? Sa Facebook wala. wala na sudden stop bro, tapos hindi ko na pwedeng balikan, pero sa YouTube lang meron. Okay mga kapatid, shoutout sa lahat ng nasa YouTube dyan, pati din sa mga YouTube channel ng Punto por Punto at kay Brother Yosomar. I think madaming nanonood dyan. At sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic natin ngayon ay patungkol dito mga kapatid sa True Church and ang RCC o ang Baptist mga kapatid. Okay. Okay na. Tingnan tayo. Ayan. Proceed bro. 3 minutes and 42 seconds. Okay, next question is, tinatanggap mo na yun ay Baptist Church. Tanong, sino ang first bishop of Antioch ayon sa kasaysayan, Brother Rian? Objection, moderator. Objection, proceed. Affirmative, ano yan? Okay. Hindi po ito pinag-uusapan kung sino ang bishop doon. Again, it is about Baptist Church. Kaya regardless kung sino yon, the fact is, ang ating tema is about Baptist. Kaya parang yung follow-up na question na yun, lalayo na tayo doon. Okay, so... Counter objection? Parang lalayo daw yung objection. Counter objection, proceed. Sa presentation niya kanina, moderator, binanggit niya yung management. Yung management, nabanggit niya doon sa kanya presentation yung bishop. Kaya tinatanong ko ngayon kung sino ang management, first bishop doon sa Church of Antioch na inaangkin niyang Baptist Church. Okay. So pag ang mga topic ay parang out of topic or nalalayo, talagang tinatanong ko muna yung ating nagtatanong patungkol dito kung bakit mo again tinatanong bro na kung sino yung Baptist at anong kinalaman nito sa topic bro. Ang kinalaman dito, moderator, binanggit niya sa kanyang affirmative stand, ang management, isa sa mga palatandaan ng True Church daw, management, kung saan nabanggit yung bishop. Kaya yung tanong ko, hindi labas sa paksa, siya mismo naggamit ng term bishop kanina eh. Management daw eh. Okay, so ang hatol ko dito, tinatanggap ko yan as a valid question. Pero Pastor Ray, depende yan sa'yo bro. Meron naman tayong 10 seconds. Kung meron talagang something doon sa tanong, pwede mong gamitin or talagang sasagutin mo kung sino yung bishop daw doon. Okay, sasagutin ko na lang, moderator. Proceed at time resume. Si Polycarp po yung unang doon. Regardless doon kasi si Apostol Pablo po at ang mga apostol nandoon na while meron pong marami kasing churches eh. Akala niya yung Antioch lang yung iisang church, hindi ho, may Jerusalem, may Corinth. Bakit sa Antioch siya magtatanong? Pagtatanungin niya ko ng sino-sino diyan, wala na yan Next sa question. Okay, next question. Saan yung prueba mo na ang first bishop of Antioch ay si Polycarp? Ayan na, moderator, objection, di ba? Objection, proceed. So lalayo na talaga tayo pag ganyan eh. Kaya nga, balik tayo sa tema, moderator. Okay, so ang objection dito again, yung sa out of topic na lalayo daw. Counter objection? Counter, hindi ako lumalayo, moderator. Kasi siya ang nagsabi kanina kabilang sa palatandaan ng Baptist daw True Church kasi sa management. Yung management, nandoon yung bishop, binanggit niya. Kaya hindi ako lumalayo. Ang purpose ko to moderator, tanungin ko yung mga bishops doon, hanggang 3 bishop lang, hanggang 3rd bishop lang para matrace ko kung yun nga bang inaangkin niyang Baptist Church. Okay, so dito again, Pastor Ray, tinatanggap ko pa din to as pasok sa pinag-uusapan, Pastor Ray. However, meron naman tayong 10 seconds again. Pwede mong gamitin ito. So, sasagutin mo ba, Pastor Ray?
kung ano yung proof mo daw na Baptist yung si Polycarp. Polycarp. Ang first bishop of Antioch na si Polycarp. Pwede bang makita yung referensya niya? Okay. Pastor Ray, kuha mo yung tanong. Proceed, bro. Okay, 10 seconds po ako. Proceed 10 seconds. Again, traditionally or makikita ko po 'yan ay hindi po ako sigurado talaga, pero regardless kung sino po ang bishop po doon, hindi po 'yan Next question. nagpapatunay na 10 wala seconds. baptism. Okay. Ngayon, inaangkin mo na itong Church of Antioch is Baptist to. Ang first bishop niya ay si Apostle Peter. Baptist Church ba to? Yes or no? Yes, mga apostle nga mga Baptist yan. Hindi yan Roman Catholic. Baptist po yan kahit yan ay next topic natin. Pero patunayan mo yan, Roman yan. Kasi nga mga apostol Baptist eh. So kung si Peter, according to tradition, regardless, wala pong pagtatalo diyan. Baptist pa rin, Next hindi Roman question. Catholic. So inamin mong mali yung sinabi mo si Polycarp ang first bishop of Antioch. Yes or no? Hindi po, ang sabi ko lang po, hindi po ako sigurado. Pero yung Peter mo, tradisyon 'yon, hindi 'yon historical evidence. Hindi 'yon historical. Tradisyon, sabi-sabi. Next question. Next question. Okay. Ayon naman sa third bishop of Antioch naman, itong si Ignatius of Antioch. Ito ba yung Ignatius of Antioch ang nagbigay ng pangalang Katoliko? Yes or no? Objection, moderator. Objection, bro. Ba't mo Pastor Ray. hinahayaan po yan, moderator? Malayo na mga tao natin pinag-uusapan dito. Okay. Counter. Ang objection dito yung sa out of topic. Counter objection. Proceed. Hindi ako out of topic kasi inangkin niya na ito ay Baptist Church. Para gibain yung claim niya na ito ay Baptist Church, tinatanong ko yung bishops niya. Kasi yung bishops naman ang magko-confirm kung Baptist Church nga ba ito. So hindi ako lumalayo sa topic. Okay, so Ano again, Pastor Ray, basta lagi kasing kinoconnect ng kabilang panig yung tanong niya doon sa topic, lalo na pag sa Baptist ba, ay tinatanggap ko lagi yan ha. So meron naman tayong 10 seconds para sagutin yan kung meron talagang something doon sa tanong niya. So gagamitin mo ba, Pastor Ray? Okay, gagamitin natin. Proceed. 10 seconds. Hindi naman niya tinanong moderator kung Baptist ba yan o hindi. Ang tanong niya, ito ba yung ganito ganyan, Catholic, mga ganyan? Wala na yun. Tanungin niya ako, Baptist ba o hindi? Tatanungin ko sa yes. Next question. Next question. Okay, next question. Sabi mo kasi kanina Baptist Church ito. Ngayon, ang third bishop dito sa Church of Antioch na inaamin mong Baptist Church, si Bishop Ignatius. Tanong, ito ba yung obispong nagbigay ng pangalang Katoliko? Yes or no? No, hindi po. Ang ginamit po niya termino, hindi po niya nilagyan ng pangalan. Actually, ang ibig pong sabihin po ng Katoliko diyan, Catholic Church, aggregate of all Christian congregation. Ayan pakita ko sa iyo ha, hindi po yan pangalan ng iglesia. Yan ang problema, hindi yan pangalan ng iglesia. Si-share ko muna ang screen ko para makita ninyo. Next question, ayan. 20 seconds. Yan po. Next question. Next question. Doon sa liham ni Bishop Ignatius of Smyrna, sa letter to Smyrna na binabanggit niya ang Catholic Church, is he referring to the church founded by Christ? Yes or no? Yes, about the Christian Church. Hindi ho Roman Catholic Church. Wala pa kayo niyan. Tumutukoy po yan, the aggregate of all Christian congregations. Hindi po sinabi, yan ang Roman Catholic Church headed by the Pope. Kaya wag kang assuming. Sabi diyan, aggregate of all Christian. Yan ang sabi ni Ignatius. Next question. Okay, next question naman. Kailan nakarating time naman. Time na. Okay, Sige. so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. So dako tayo sa kanyang rebuttal. 7 minutes ito, Brother Jendo. 10 minutes. Your time start now, bro. Rebuttal. Time pause na bro. Maingay yung ano ko dito. Wait lang muna ha. Okay, Time pause muna. stop muna. So mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live dyan. Patunong Sa ating matag. YouTube channel. Nga. Pa-mute muna. So pag naka-time stop mga kapatid, ano ba i-mute si Brother Jando? Okay. So Brother Jando, bibigyan lang kita ng 5 minuto para makabalik, bro ha. Para So mga kapatid, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live at
dyan sa ating YouTube channel pala yung live natin ngayon kasi sudden stop siya. I don't know kung bakit. Pero nandyan naman yung ating mga nandyan si Ashiran TV, si Drigos Blight, nandyan din mga kapatid, si Grace Barrios, sabi niya dapat pala wag kang papayag na mag-rebut lang ang kalaban. Double affirmative ang fair. Shoutout din mga kapatid kay Liam Taburada, John 14 verse 6 sabi niya. Shoutout din kay dito kay Fred Padayaw. Shout out to all Padayaw family. Ayan, shout out sa inyo mga kapatid. Shout out din dito kay Asher TV, JD Assuming. Sabi ni Noj Pagas, buenas noches mi amigos. Ayan. At Fork Sinigang, 10 Commandments violation, do not lie. Drigos Blight, sabi niya, aray ko, laban bawi ka na pastor. Shout out din kay RL Naret, 101% talaga giba talaga si Pastor Puentes. Shoutout din kay Fred Padayaw, yari na si Pastor, ipit na ipit. Shoutout din mga kapatid dito kay Sister Grace Barrios. Dapat pala wag kang papayag. Itong kanina. Ayan. So mga kapatid, hinihintay natin si Brother Jando na makabalik. Meron na lang tayong natitirang 3 minutes mga kapatid para makabalik siya. Okay, balik ko muna sa host. Baka gusto niyong magsalita. Si Brother Yesomar, meron ba? Or hindi na lang. Ayan. So, mga kapatid, ang ating debate ngayon ay patungkol dito sa nagbago yung thumbnail ko, no? At yung topic natin is patutunayan ng ating affirmative na True Church ang Baptist. So si affirmative na dito si Pastor Ray, negative naman si Brother Jando ng Roman Catholic Church, mga kapatid. At nasa na tayo, second presentation rebuttal ng ating affirmative Brother Jando, mga kapatid, ng Roman Catholic Church. So shout out lahat dyan. So medyo wala tayong Facebook ngayon, pero meron tayong halos 30 live viewers dyan sa Russia TV, and I know dyan sa punto kay Brother Yesomar, marami talaga silang audience dyan. So isang malaking shoutout sa inyo. Hindi ko lang nakikita. Ayan. Yan. So bumalik na. Ayan. So Brother Jando, 10 minutes bro sa rebuttal mo. Proceed bro. Okay, pasensya na ako. Pasensya na kayo kanina ha. So, proceed na po tayo ngayon sa ating stand. Ilang minuto na iwan ko ba na siya? Kakasimula pa lang bro. Okay, kakasimula ko lang. Okay. So, ituloy natin yung ating pagtalakay. Actually, kanina ko siya nirereklamo niya yung paggamit ko ng ChatGPT, pero hindi niya ginigiba yung argument. Dapat yung argument ang gibain, hindi yung source. Fallacy yun eh. Yung source ang gigibain mo instead of ang argument. Okay, sana kung ang argument kasama yung source. Okay yun, di ba? Pero yung source lang, hindi yung argument, mali. Mali yun. Ngayon, ginamit niya yung Mennonite. Yung Mennonite ang ginamit niya kanina, hindi ba? Tinanong ko dito, ang Mennonite ba ay Baptist Church? Ang sagot, hindi. Ang Mennonite Church ay hindi Baptist Church. Ngunit may ilang pagkakapareho sila dahil pareho silang bahagi ng Anabaptist tradition. Pero magkaiba sila sa kasaysayan, teolohiya at kultura. So, hindi siya Baptist Church. Ngayon, at ating isa-isahin yung kanyang Trail of Blood, Ito yung kinano nila eh. Kanina pa siya, puro self-serving ginamit niya. Puro self-serving. At pilit niya akong gustong pag-anuhin ng Katoliko, hindi naman ito comparative. Ako ay negative. Pagkatapos ng aming debate ni Brese Balansag, ayoko nang makipag-engage sa comparative. Okay? So, tuloy tayo ngayon. Doon naman tayo sa Trail of Blood naman tayo. Okay. Sa Trail of Blood naman, yung isa doon yung Novatians. Yung Novatians ba ay Baptist Church? Sagot, hindi rin po. Ang Novatians ay hindi Baptist Church.
Ang Novatians ay isang heretikong kilusan sa unang bahagi ng ikatlong siglo na pinasimulan ni Novatian, isang Roman presbyter na naging anti-pope matapos niyang tutulan ang paghalal kay Pope Cornelius. Ang Novatian, naniniwala sila na hindi maaaring tanggapin muli sa simbahan ang mga mabigat ang kasalanan kahit nagsisi na. So katuruan ng Novatians na hindi ka na, once matanggal ka sa simbahan, hindi ka na pwede magbalik pa kahit magsisi ka pa. Asan ba yung ating ano dito? Yung ating, yung Novatians, no? So isa pang ano doon, ito, at ipakita yung ating ano rito, yung ating screenshot. Yan. So, batay dito sa screenshot natin is mga paniniwala ng Novatians, walang kapatawaran para sa mga mortal sins gaya ng apostasy, adultery at murder matapos ang bautismo. Tumututol sa autoridad ng Papa at simbahan sa pagpapatawad ng mga makasalanan. Nagtatag na sariling hierarchy at simbahan bilang hiwalay sa Roman Catholic Church. Tapos, bakit sila tinuring na heretiko? Nilimitahan nila ang awat habag ng Diyos, tumangging kilalanin ang kapangyarihan ng simbahan, at nagsimula ng schism, paghihiwalay ng simbahan. Isa yun sa mga reason na ang ang Novatians ay hindi siya Baptist Church, no? Tapos ganito. May connection ba ang Novatian sa Baptist? May connection ba? Ang sagot, wala. Ito ay hindi suportado ng makasaysayang ebidensya at itinuturing na pseudo-history. Pseudo-history. Ano yung pseudo-history? Ang pseudo-history o peking kasaysayan ay ang pagpapalaganap ng mga ideya, kwento o interpretasyon ng kasaysayan na walang sapat na batayan sa tunay na ebidensyang pangkasaysayan. Karaniwan ito ay mukhang makatotohanan sa panlabas, ngunit kapag sinuri ng mga eksperto, ito'y kulang sa dokumentasyon, bias, o sadyang pinipilit ang mga datos upang suportahan ang isang ideolohiya, paniniwala o layunin. Ngayon, isa pa, yung Donatist na nasa kanilang Trail of Blood. Ang Donatist ba ay Baptist Church? Ang sagot, hindi po. Ang mga Donatist ay hindi Baptist Church. Wala po silang direktang kaugnayan sa mga Baptist. Magkaibang panahon, magkaibang pinagmulan at magkaibang paniniwala. Ano kaya ang paniniwala ng Donatist? Kaya tingnan ko ito sa sa mga na-screenshot ko. Ang kanilang pananaw is mali ang pananaw nila sa sakramento. Nagpasimula rin ng schism kaya naging heretiko. Next, ano ba yung Paulicians? Yung Paulicians ba ay Baptist Church? Sagot, hindi rin. Wala talaga siyang patunay. Yung mga talatang ginamit niya sa Bible, wala pa siyang napruebahan. Sabi niya, sumang-ayon na si Jando. Sumang-ayon na si Jando. Sa talata, sumang-ayon ako, pero walang sinasabi sa Biblia, Baptist Church sila. Ano ka ba? Yung talata, sumasang-ayon ako. Pero kung sasabihin mong Baptist Church member sila, tutol ako. Bakit? Wala namang prebang Baptist Church member yung mga yung mga apostol tuloy natin. Paulicians ba ay Baptist Church? Hindi po. Ang mga Paulicians ay hindi Baptist Church. Sila ay isang heretikong sekta na lumitaw noong 7th century sa Armenia at walang direktang kaugnayan sa mga Baptist na nagmula sa 17th century Protestant movement. Dapat yung argument ang gigibain mo, patunayan mo na na mali ang argument, yung source mo ba ay kapani-paniwala? Hindi ganun, no? Ano pa yung sinasabi na doon? Yung Bogomils. Yung Bogomils ba isang Baptist Church? Sagot, hindi po. Ang mga Bogomils ay hindi Baptist Church. Sila ay isang Tama yung sinasabi ng ng ChatGPT, no? Ang pinagkuhanan doon sa The Trail of Blood ay galing sa mga non-orthodox at saka sa mga heretic sects. Tama, mga heretiko talaga. Sila ay isang heretikong sekta mula sa 10th century Bulgaria at wala silang historical o doctrinal connection sa Baptist Church na lumitaw lamang sa 17th century sa England. Ang Bogomilism ay isang kilusang dualistic heresy
na nagsimula sa Bulgaria noong ika-11 siglo. Ito, Albigenses. Ito na yung ano yung ating hinihintay, yung Albigenses. Lalabas ko yung history about Albigenses, ano? Tunin natin yung ating ebidensya about sa Albigenses. Anong sinasabi ng history about sa Albigenses? Meron akong ano niyan kuha niyan yung sa nakuha ko sa history Albigenses, yung ito. Ayan, ito. The Albigenses. So, batay dito, ayan the Albigensian heresy. Those who began the Albigensian heresy can scarcely be called evangelical reformers, for their beliefs seem to have come from Persia and the East and really form a new religion. They were called Albigensians from the town of Albi in France and were also known as Cathari. They were found in great numbers in southern France, northern Spain, and northern Italy in the 12th and 13th century. Some of their doctrines were, there are two gods. Ay, small g. Ay. Small j. One of evil and one of good. Number 2, all material things are bad. Marriage is wrong. Free love and suicide are good. Ito, inaangkin to ng The Trail of Blood Baptist Church daw. Kasi pareho na pananampalataya. Aaminin kaya niyan na? Aaminin kaya ng mga Baptist kaya na itong kanilang turo na all material things are bad, pareho sa kanilang doktrina? Aaminin kaya ng Baptist na Last 1 minute. na yung marriage is wrong, pareho sa kanilang doktrina? Free love and suicide are good. The church is part of Satan's kingdom because it owns material things. Number 4, all animal foods are to be avoided. Alaliman mo? So, suicide are good? There are two gods. Pareho, mga demigod pala ito. Demigods. One of evil and one of good. Ngayon, inaangkin to ng Trail of Blood na kabilang sa kanila, yung Albigenses. Oy. Wala talaga. Wala talagang ebidensya talaga ito. Ang Waldenses ba isang Baptist Church? Hindi po. Ang Waldenses ay hindi Baptist Church. Ngayon, sa Anabaptist na tayo. Ang Anabaptist ba ay isang Baptist Church? Ang mga Anabaptist ay hindi Baptist Church, pero sila ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng mga Protestanteng kilusan kung saan nag-ugat din ang mga Baptists. Doon sa kanila nag-ugat ang mga Baptists. Pero ang Anabaptist mismo hindi siya Baptist Church. Ang Anabaptist ay isang radical reformation movement na lumitaw. Ayun. Time na. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa ating second cross ng affirmative. Pastor Rayan ng Baptist. Your time start now, bro. Okay. Yes, Mike. Dinig. Okay. So ngayon, Bro Jando, dahil ginagamit mo po yung mga Donatist lahat ngayon at pinatutunayan mong hindi sila Baptist. Ngayon, ang tema natin, ang Baptist Church, ang Baptist po ay true church. Anong kinalaman doon ng mga hindi Baptist sa ating tema? Kinalaman doon, yun ang ginamit mo sa stand mo, yung Trail of Blood. Pinakita mo nga yung libro, di ba? Maraming markings. Di ba? Sabi po, history daw yun, bukod tangi. Pero wala nang iba. Ginamit mo yun, kaya ginamit ko ito. Next question. Next question. Sino po ang nagdala o nagbanggit ng mga Donatist, mga ganyan? Binanggit ko ba sa first presentation ko, yes or no? No, hindi mo binanggit sa presentation mo, pero binanggit mo yung Trail of Blood. Kaya nga yung laman ng Trail of Blood, yun ang pinag-aralan ko. Wala ka mang binanggit ni isa sa mga doon, pero yun ang laman ng Trail of Blood na pinakita mo. Next question. Sabi mo, hindi ho Baptist ang Anabaptist o hindi Baptist Church. Una sa lahat, ang tanong ko po, ikaw ba'y naniniwala na yung church ay mga tao, yes or no? Yes, naniniwala ako na ang mga tao ay church. At saka yung Anabaptist, wala kang prueba na nagsasabi ang Anabaptist is a Baptist church. Next question. Okay, next question. Sabi ng Britannica, binasa ko kanina, kung nagbabasa ka,
sabi doon, the Anabaptists, they are the spiritual ancestors of the modern Baptists. Tanggap mo ba yon? Yes or no? Yes, sabi nga dito sa binasa ko ngayon lang sa ChatGPT, malaki ang kanilang papel sapagkat sa kanila nag-ugat ang mga Baptist. Pero walang sinasabi na ito ay Baptist Church kasi ang Anabaptist is not a Baptist Church. Next question. Okay, sabi mo yes. Ibig sabihin, galing po diyan, yan po yung mga ancestors ng mga modern Baptist. Therefore, yung Anabaptist ay, okay, ganito ang tanong. Yung bang Anabaptist ay nauna kaysa kay John Smith? Yes or no? Yes, nauna ang Anabaptist kay John Smith. Pero si John Smith lang ang kauna-unahang nagtatag ng Baptist Church kasi wala ka namang naipakitang record na ang Anabaptist is a Baptist Church. Next question. Next question. Okay, next question. Sabi mo si John the Baptist ang unang kauna-unahang nagtatag. So, sabi Objection, mo, moderator. Time stop muna. Objection? Wala akong sinabi na si John the Baptist ang kauna-unahang nagtatag. Okay, so ang premise to nag-object. Pastor Ray? Sige, ulitin natin. Rephrase na sige, ulitin. Proceed. Rephrase na lang natin, Sabi mo, Time resume. yes. Okay, yes. Tinanong kita kung alin ang nauna, si John Smith ba o yung Anabaptist? Sabi mo, nauna yung Anabaptist. Tanong, paanong nauna ang Anabaptist at si John the Baptist si John Smith yung nagtatag ng Samahang Baptist? Okay. Nauna ang Anabaptist kasi bago pa itatag ang First Baptist Church, yung unang Baptist Church, nandyan ang Anabaptist. At wala namang historical record ng Anabaptist is a Baptist Church. Next question. Okay, next question. Saan ngayon kumukonekta po ang modern Baptist kami? Kay John Smith o doon sa Anabaptist? Kung saan kayo kumukonekta kayo sa Anabaptist. Pero ang sinasabi nga, ang Anabaptist is not a Baptist church. Tandaan mo, ang tema mo, Baptist True Church. Pero ang Anabaptist is not a true church. Next question. Okay, sabi dito, sinerge natin. Okay, tingnan natin ha. Ito sabi mo, okay, ito na lang, confirmation. 100% bang reliable po yung ChatGPT, yes or no? Yes, dahil ang aking ChatGPT na ginagamit ngayon is filtered na. Hindi siya gaya ng ibang ChatGPT na hindi finilter. Kaya kung ano-ano mga pinagsasabi, may mga mali na ihahalo. Yung sa akin, magigiba mo lang ito. Pag may naipakita kang referensya ng Anabaptist, yung mga nasa Trail of Blood ay mga Baptist churches, doon lang magigiba ang aking sources. Next question. Sabi dito, ChatGPT was reliable 50% of the time. So sabi mo 100%. Pakita mo sa akin, o meron ka bang history dyan? Objection, moderator. Objection, No proceed. objection. Time stop ko na. Objection. Ibang uri ng fallacy na naman ulit yan. Yung nakafocus siya hindi sa argument kundi doon sa mismong sources. Kung sa tao pa yan, ad hominem yan. Paano ko lang sa kanya na kailangan niyang ilabas, siya kasi ang affirmative So nasa kanya ang burden of proof. Ilabas niya ang mga ebidensya na yung Donates, Montanist, yung Novatian, yung Albigensian sa Baptist Church, doon lang magigiba doon lang niya mapatunayan yung tema niya. Okay na. So ang objection dito yung merong fallacy na binabanggit. Pastor Ray, meron ka bang counter objection? Ay, ang counter objection ko una sa lahat, hindi ho ito ad hominem. Pataka or gamit o fallacy, hindi mao yan. Ito po ay tumutukoy po ito, ginigiba po natin yung source niya. Ito po ay follow-up question sa kanyang sinabi, ChatGPT is 100% daw reliable kasi filtered. Ngayon, tatanungin natin sa source, ayaw na niya. Fallacy daw. Tapos ad hominem fallacy. Okay, so hahatol muna ako dito mga kapatid ha. So sa tanong ni Pastor Ray, yung tinatanong niya kasi yung ginamit ng negative yung sa ChatGPT at tinatanggap ko yan as a valid question naman, lalong-lalo na dito sa rebuttal stage. Pero Brother Janto, meron ka namang 10 seconds. Pwede mong gamitin o sabihin mo lang next question kung 10 seconds. Okay, proceed bro. Magigiba lang niya ang sources ko kung mailalabas niya ang mga ebidensya na yung mga iglesyang yon, yung mga sektang yon ay mga Baptist Church nga. Next question. Next question. Ayon po sa Google, the ChatGPT, sabi dito, reliable 50%. Sa'yo, sabi mo 100%. Alin sa inyo ang mali? Objection, moderator. Objection again. Proceed.
False dilemma fallacy na naman. Akala ko ba si Ryan Fedez ayaw niyang fallacy. Okay, okay. So, ah, ang 10 policy seconds dito- lang ako, moderator. 10 seconds. Okay, wait lang bro. Ipasok ko muna yung objection sa false dilemma. Brother Pastor, meron ka bang counter objection doon? Yes, hindi po false dilemma po 'yon kaya dalawang contradictory statement 'yon, 50% at 100%. Okay, Alin sa okay. kanila yung mali, may tama, may mali dito. Hindi niya alam Okay, yung okay. dilemma. Taka lang Okay, ang so kung meron false dilemma, kung merong ibang choices, no? So, gagamitin natin ni Brother Jando yung 10 seconds. Proceed ka, bro, Jando. Yes, ayon dito, anong fallacy yung tinitira yung source o kaya yung tao, ang tawag yun ad hominem. Ngayon, magigiba mo lang yun kapag nailabas mo ng ebidensya na totoo Next sinasabi question. ng trail of blood. Next question. Next question. Wala na. First thought? Sa makatuwid, next question, sa makatuwid, naniniwala ka sa source na hindi 100% reliable. Tama, mali? Objection, moderator. Objection, proceed. Anong objection? Negative. Ang objection ko sa kanya, gibain niya yung ano ko, yung ginigiba kong reasoning sa tema niya. Kasi nakafocus na siya sa source ko instead sa argument ng source na ginagamit. Kailangan niyang ilabas yung mga ebidensya na yung sinasabi ng Trail of Blood is reliable nga, mga Baptist churches ngayon. Yun lang ang Okay, ano okay. dun eh. Ayoko yung mga tanong ng moderator na yung gaya ng ganyan tinatanong niya ngayon. Ang gusto kong tanong niya yung nasa risk argumentary namin. Okay, so objection dito is ayaw mong yung... Ayoko yung mga ganyan ulit ng Gusto ko tanong. yun. Meron kang Oo. gustong tanong. Pastor Ray, meron ka bang counter objection doon? Okay, next question. Bigyan ko Proceed. siya ng gusto niyang tanong. Okay. Next question. Okay. Ito, ang argument mo patungkol po sa Trail of Blood, may sinabi ba sa Trail of Blood na ang Baptist Church ay true church? Yes or no? No, walang sinasabi dito na ang Baptist Church is true church. Ang sinasabi lang dito, ang Baptist Church ay walang katapusang dugtong daw mula sa pasimula. Na hindi naman napatunayan ng Biblia at ng anumang history kasi wala ka na ipakita. Next question. Sabi Next mo question. no. Ay kung teka. Sabi mo no, walang sinabi. Last 1 minute. Pagka ba walang putol, dugtong-dugtong 'yon sa mga apostol, true church ba o hindi true church? Hindi siya true church. Alam mo kung bakit? Wala namang prueba na may connection ng Albigenses doon sinasabi mong Donatist. Wala namang prueba yun eh. Kayo lang ang nagtugtong-dugtong noon. Next question. Next Sabi question. mo no, ang tanong ko po, pagka ba walang putol galing sa mga apostol, ang history ay true church o hindi? Sabi mo hindi, true church. So mas makatuwid, ang true church po ay hindi konektado sa mga apostol. Yes or no? Objection, moderator. Objection, proceed. Strawman fallacy. Okay. Strawman fallacy yun, moderator, kasi wala na ako sinabing ganun eh. Ang sinabi ko, yung kanyang tema na Baptist Church, True Church, yun ang mali. Okay. Ang objection dito, wala daw siyang sinabi. Wala kong sinabing ganun. Strawman fallacy na. yun. Okay na. Pastor Ray, meron ka bang counter objection doon? Or hahatol ako? Uulitin natin, moderator, kasi... Okay, so mag-decide muna ako dito, bro, ha? Sige. Sa question na ito, sa akin kasi kahit pa nagsasabi ng totoo si Pastor Ray or nagsisinungaling siya na talagang sinabi mo yun, sa moderator kasi tinatanggap ko pa din yun as a valid question, ha? So, Pastor Ray, proceed ka lang sa tanong mo. Opo. Pero time resume to. Yes, sa premise, ang una kong tanong, pagka ba nakakonect dugtong-dugtong sa mga apostol, tunay ba yun na iglesia o hindi? Sabi niya, hindi raw. Kaya ang follow-up question, simple lang eh. Ang ibig mong sabihin yung true church, hindi konektado sa mga apostol. Yes or no lang eh. No. Yung true church, Time. doon... 7 minutes time.
Oh, Okay, so diyan nagtatapos mga kapatid Okay. ang ating second stage ng ating debate at ako tayo sa final conclusion. Mauuna dito si Brother Jando bilang negatibo na ang True Church ay ang Baptist. Your time start now, bro. Okay, thank you. At malaking sa yung nakapag-advise sa akin na kapag yan ang topic Baptist Truth Church, pag-aralan mo yung The Trail of Blood kasi doon mo sila magigiba. Tingnan nyo, kanina pa simula ng debate hanggang ngayon, wala siyang inilabas na totoo ang mga sinasabi sa The Trail of Blood. Ako pa ang naghalungkat ng The Trail of Blood, iniisa-isa ko pa lahat. Samantalang siya sana ang mag-isa-isa nung wala siyang ginawa. Sinabi lang niya, The Trail of Blood. Ayan yan yung history, The Trail of Blood. Tapos yung mga practice ng mga ng mga apostol, ginagamit niya sa kanila. Ay, mali yun. Out of context yun. Fallacy of Fallacy of false conclusion yun. Na kumo, yung ginagawa daw nila, tila yata na ihalin tulad sa inyo, conclude ka na kaagad. No, sila ay Baptist Church. Oy, fallacy of false conclusion yan. Mali. Ang kanyang stand, actually tinanong ko siya, yung third bishop of Antioch, Baptist Church pala yun yan ba nabigay na pangalang Katoliko? Nagreklamo siya. Oh. Actually, yung Katolikong yun, patuloy lang yun, patuloy hanggang nakapaglabas ng Biblia. Oh, hanggang nagpatuloy, nakarating ng Pilipinas. 1521. Nagpatuloy pa rin yun kasi sa 1870 pa siya nalagyan ng Roman. Oh, Catholic Church talaga yun. Hindi naman yun Baptist Church. Kiniklaim niya sila daw ay Catholic. Sabi nga sa sa Roman Catholicism by Reverend Edward Taylor, bakit ginamit ni Bishop Ignatius yung term Catholic para i-denote yung mga churches throughout the world in union with the Diocese of Rome. In union with the Diocese of Rome. Yung Baptist Church ba na nakiklaim na Catholic, meron bang union with the Diocese of Rome? Wala. Doon siya nakaano sa Anabaptist. Wala siyang pinakita. Anabaptist, Baptist, pinakita ba siya? Diba wala? Oh, doon nakaugat yung Baptist Church. Tama, doon nakaugat, pero hindi siya Baptist Church. Doon lang, para bang si Martin Luther, nakaugat niya sa Romano Katoliko, tumiwalag. Nang tumiwalag sila, nagtayo na sariling kanila. Ganun din ang Baptist. Umalis sa Anabaptist, nagtayo ng kanilang sarili. Kung hindi pa, walang patatatag na nangyari. Nagtatag si John Smith anong ginawa niya? To prove na siya ang pinakaunang Baptist Church. Nagtatag ng First Baptist Church, siya yung nag-ordain sa sarili niya dahil walang mas mataas pa sa kanya na pwede mag-ordain sa kanya. Narisya kaya siya nag-ordain ng kanyang sarili, nag-ordain ng kanyang mga kasamahan. Kasi walang maiturong mas mataas pa sa kanya. Kung sila nga is still connected sa Anabaptist, dapat kumuha siya ng mga ngaral sa Anabaptist para siyang mag-ordain sa kanya. Wala para siyang magtalaga sa kanya bilang ikaw ang head pastor nitong Baptist Church tinatag mo. Tapos kumuha siya doon. Wala siyang kinuha doon Yun bilang preba, tiwalag siya doon sa Anabaptist. Tama, doon siya nag-ugat. Pero tiwalag siya. Alam niyo kung bakit? Wala siyang kinuha doon para i-ordain siya. Buti pa si Felix Manalo. Nung inordinahan, kumuha pa sa Protestante. Sa mga Sabadista, kumuha siya doon para i-ordain siya. Sa mga Protestante sa Pilipinas. Pero itong si John Smith, walang kinuha. Yan ay isang prueba na hindi talaga sila connected sa isa't isa. Albigensis? Baptist? All material things are bad? Marriage is wrong? Sasabihin mo Baptist? Ano ba naman yan? Free love and suicide are good? Sasabihin mo Baptist? Yan, Trail of Blood na yan. Kalokohan yan Kaya nga sinasabi, walang historia na sumusuporta dyan. Walang Bible scholar sumusuporta dyan. Tinatawag yang kamangmangan ng mga historian. Tignan nyo, walang ibang pinakitang preba. Trail of Blood lang. Tama yung nagsabi sa akin. Sabi sa akin, mag-focus ka sa Trail of Blood. Dahil pag yan, pinocus mo, wala silang pang panama sa'yo. Tama, wala nga panama sila yan. Yun ang ginamit ko, yung Trail of Blood nila.
O, dito kita nyo ebidensya, hindi napatunayan na ang Baptist Church ang true church kasi gibang-giba yung trail of blood na ginamit niya. Salamat at nawa ay may natutunan kayo. Thank you. Okay. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang Baptist ay true church. Pastor Ray Ann Puentes ng Baptist, your time start now, Pastor. Alright. Okay, una sa lahat, hindi natin alam kung ito bang kausap natin nakakaintindi o nagbulag-bulagan lang. Sabi po dito, si John Smith po, sabi daw niya, wala namang problema doon kung si John Smith mali nga talaga dahil nagtayo siya ng Baptist. Ang problema po, hindi ho siya nananatili doon. Umalis siya, umalis siya po ay umanid sa tunay na Anabaptist. Sabi niya, tiwalag. Ano tiwalag? Sabi niya, wala daw mag-ordain. Tama, walang mag-ordain niya sa kanyang Baptist, pero doon siya umanid sa Mennonite. Bulag-bulagan o talagang hindi nakakaintindi? Ngayon, sabi niya, ang sole basis ko daw, Trail of Blood, wala hong ganoon. Wala po ang haba-haba ng presentation ko. Ikaw ang negative, ikaw sana gumiba doon. Tapos ang ibig mong sabihin Katoliko ay konektado doon sa Roma. Wala hong ganong sinabi si Ignatius. At hindi ho ito pangalan, ito po ay adjective. Pambihira ka. Itong Katolik na ito, adjective yan. Hindi yan pangalan ng inyong iglesia. Wala pa kayo diyan. Kaya kung sources lang mga kaibigan, parehas po kami. Pwede siyang mag-rebat lahat ng mga sources. Pag ako din ang inyong lalatagan ng sources nyo, gigibain ko rin yan. Kasi nga, walang mananalo kung sources po ang inyong patunay. Ang problema kay Jando, kay mga Katoliko, kayo mga Katoliko, ang problema ninyo, pagka kami ang inyong kalaban, dyan lang po kayo sa encyclopedia na mga bias at madaling gibain. Ang problema, wala kayong Bible. Ngayon, ako, reference, dito siya nagpo-focus sa reference. Sa Bible, wala siyang objection. Wala. Bakit? Hindi niya mapapatunayan ang sekta niya sa kanya, sa Biblia. Saan niya mapatunayan? Doon sa mga bias sources. Inamin ko po kanina, self-serving, bias, walang problema po. Ang Trail of Blood, yung history. Okay? Pero at least merong Britannica. Ano ba sinasabi ng Britannica? Ewan ko kung siya ba ay naniniwala, nagbulag-bulagan, o di talagang makakaintindi sa kanyang kausap. Sabi ng Britannica kanina, ang Anabaptist po, ang spiritual ancestor. Sabi niya, hindi raw Baptist Church. Natural kasi iba po yung Baptist Church sa Anabaptist Church yung pangalan, pero yung mga tao, doon po galing, pambira. O ngayon, ang argumento niya, isa lang ang argumento niya, yun daw nasa Biblia, hindi daw Baptist Church kasi walang mababasa. Argumento ba yan ng matinong argumento? Bakit? May mababasa ka bang Roman Catholic Church sa Biblia? Wala din. Tapos magbabanggit ng fallacy, hindi niya alam. Ad hominem daw yon. Number 2, false dilemma daw. Meron namang magpapipilian. Hindi naman po pwedeng puro kayo tama, contradictory yung ano nyo. Tapos meron pa siya, ang daming mga fallacy. Mabanggit lang yung fallacy, hindi niya alam. Patutunayan ko, hindi niya alam yung mga logical fallacies. Basta may mabanggit lang siya kasi ayaw niyang sumagot. Pagka maiipit na, out of topic. Pero ako po mga kaibigan, talagang meron tayong masasagot. Ngayon, tinatanong niya tayo patungkol sa ating mga reference. Marami tayong mga sinasagot doon, pero hindi po sole basis. Sole basis natin, ang pinaka-final, Biblia. Siya, wala. Walang Biblia. Wala ho. Sa kanya lang, puro encyclopedia na napakadaling tibagin. Ang tanong, kakasakaya ito? Siya naman ang magpapatunay sa Roman Catholic Church. Tingnan natin kung kaya niya. Sa atin, wala pong problema. Ang history po, hindi po talaga yan nakasulat. Kasi nakasulat lahat. Kasi po, even itong Romano Katoliko, sila yung gumagawa ng mga ano doon. Sila yung gumagawa ng mga belief kasi sinasabi nila, heretic daw yon. Natural, heretic sa inyo. Ang problema, kayo yung heretic sa Biblia. Yung mga binanggit niya kanina, heretic sa Roman Catholic Church kasi konektado sa Biblia. Pero yung mga belief niya kanina, sino ang sumulat? Sila lang. Paninira yun chismis. Sino ang author? Romano Katoliko. Sinisiraan nila yon. Pero hindi sumulat ang mga hindi po sila sumulat sa kanilang belief. Ang problema, wala pong nailatag si Bro Jando ngayon na ang Baptist ay hindi true church.
ang kanyang nilatag, yung Donatis, Waldenses, Abigensias, hindi yun Baptist. Yun ang latag niya. Pero hindi, sabi pa niya, hindi raw, yung konektado ba, may sinabi ba si J.M. Carroll na Baptist Church, hindi True Church? Sabi niya, meron daw, wala daw sinabi. Ngayon, konektado ba yung True Church sa doon sa mga apostol? Sabi niya, oo, yun ang sinabi sa aklat. O yun dapat ang iyong kung marunong ka ng debate, problema hindi ka alam hindi ka talaga marunong sa makipagdebate ng formal. Time. Kaya salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between Baptist and Roman Catholic Church. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating audience. Unahin natin si Pastor Ray. Pastor? Salamat sa lahat ng mga audience. Sana po sila ay matututo na kahit man lang gumamit ng reference sa aming pagtalakay ngayon. At sila din po ay natuto sa amin na kami po ay Bible and reference, hindi po reference lamang. Sana po ang ating mga kapatiran din po ay meron din pong natutunan sa maikling panahon. Salamat pa rin kay Bro Jando Labado. Meron po tayong siguro isang tema na lang o dalawa. Mataas na po yung dalawa o siguro isa na lang. Pero salamat pa rin at pumasa po siya sa ngayon kasi si Padre Darwin hindi na siya kumakasal ng True Church eh. Salamat Bro Jando sa iyong panahon. At Bro Raj, salamat sa iyong pagmo-moderate na again hindi pa rin walang kabayas-bayas. Yung mga Romano Katoliko diyan na nakikinig, nagko-comment negative or positive ay hindi po 'yan makakaapekta po sa akin. Patuloy po akong mangangaral sa mga Romano Katoliko na ating kaibigan sa ating personal o sa ating buhay pero magkalaban sa pananampalataya. Pero mahal po natin yung ating mga Romano Katoliko na mga kababayan. Gusto po natin silang mapangaralan sa tamang araw. At salamat din po sa ating Panginoong Jesucristo at ang Banal na Espiritu na patuloy na bibigay sa atin ang biyaya, na karunungan at lalo na po sa kanyang mga salita. Maraming salamat once again sa lahat. Punto por punto staff, lahat po. Maraming salamat. Thank you. At Brother Jando, bro. Salamat bro. Okay, salamat din sa ating katunggalin na si Rian Fuentes na kahit na nahihirapan siya na tindigan ang kanyang tema, at least tinuloy niya hanggang sa katapusan. Ako naman natutuwa dahil kahit na tabiging-tabigin ng argumento, pilit pa rin siyang nagpapakabuo sa kanyang mga reasonings. Halata naman masyado na wasak na wasak. Pero okay lang, at least matatag si Rian Fuentes. No? Dahil sa mga nanonood dyan, continue lang kayo manood dito. At kung gusto nyo magpaturo kung paano talakay, o yung makatalakayan kayo, yung mga reasoning namin, yun ang pag-aralan ninyo. Hindi ako sa inyo, magiging matibay kayo. Walang... Habang nandyan si Pastor, si Bro Rian, baka pwede siyang patanong naman o late na. Mamaya na pagkatapos. Sige, basta yun lang ha. At sana is natuwa kayo, nag-enjoy kayo doon, may natutunan kayo. At wala daw akong sinabi na hindi. Kanina ko pa binabanggit, maraming beses hindi ko na mabilang. Okay. At least, okay na yun. Thank you, Brother Rian. At saka, Brother Rasha, sa iyong pag-moderate. Ako ay, kay Brother Rasha, hindi niya tayo iniiwanan. Brother Rasha? Okay, so Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at lahat ng naniniwala pa din sa ating pagmo-moderate mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man kay Pastor Ray at kay Brother Jando at pwede kong i-PM sa kanila. Baka pwede kayong makipag-debate din sa kanila mga kapatid at ako yung mag-moderate. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran ng aking platform. Lahat ng rules ay sa akin at lahat ng setup ng debate ay sa akin pa din. So maraming salamat mga kapatid. Please subscribe yung aking YouTube channel, Rasha TV, at yung aking Facebook mga kapatid, Rasha Vista. You can follow me mga kapatid para tuloy-tuloy lang ang ating panonood ng mga debate mga kapatid. So maraming salamat again, punto por punto, sa laging pag-invite sa akin. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.